أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw sa ating lahat. Naway tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ito po ang ating unang talakayan patungkol sa pagmamahal sa ating mga magulang. Bago po ang lahat, ano nga ba ang pananaw ng relihiyong Islam sa paksa nating ito? In Arabic, being obedient and dutiful toward parents is called birrul walidain. The literal meaning of al-bir is truth, obedience, and improvement. In the Sharia, the word al-bir has wider implications, which includes helping parents, acting upon divine injunctions, respecting and obeying parents, constantly working for their pleasure, serving them with devotion, treating them gently, and removing any hardship that may trouble them. There is a saying of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, "Al-birru husnul khuluqi." To do good is good character. The status of parents in the light of the noble Quran. Allah subhanahu wa ta'ala said, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Worship Allah and join none with Him in worship, and do good to parents. Surat An-Nisa, verse 34. Another verse that Allah said, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah said, Say, O Muhammad, come, I will recite what your Lord has prohibited you from. Join not anything in worship with Him. Be good and dutiful to your parents. Surah Al-An'am, verse 151. It is very evident that Allah subhanahu wa ta'ala honored our parents not just once, but in a multiple instances mentioned in the Noble Quran. It also indicates that we, as servants of Allah subhanahu wa ta'ala, obliged to worship Him alone and be good and dutiful to our beloved parents. Ito ay talaga namang binigyang diin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi sa marangal na Quran. Hindi lang basta isa, kundi maraming beses sa iba't ibang sura sa Quran. Upang mas lalo nating mapagtanto ang ating obligasyon sa Kanya at maging mabuti sa ating mga magulang, na silang yaong nagkandahirap at nagsakripisyo upang tayo lamang ay mapabuti. Nakakalungkot minsan na nangyayari sa ating buhay, na mas pinipili natin at minamahal ang ibang tao kapalit ng ating mga magulang. Halimbawa na lamang nito, pakatandaan natin na ang ating mga magulang ang siyang nagpalaki sa atin. Sila'y nagsumikap upang tayo'y maimpluwensyahan ng mabuti. Ngunit, merong mga pagkakataon na atin itong binabaliwala at tinatalikuran dahil lamang sa isang tao na minsan hindi na tayo magawang makilala ng ating mga magulang.
Nang dahil lamang sa impluwensyang dulot ng barkada, ng isang taong bumihag sa ating puso na silang dahilan upang ating mabaliwala ang mga turo sa atin ng ating mga magulang. Sinasabi natin na mahal natin sila, ngunit hindi naman natin pinapahalagahan ang kanilang pagpapalaki sa atin nang dahil lamang sa impluensya ng mga maling tao. Wala namang problema kung ang dulot sa atin ng mga taong ito ay mas lalo tayong mapagtibay at mapabuti sa Allah at sa ating mga magulang. Ito ay maaari pa nilang ikasiya at magdudulot ng luwag sa kanilang dibdib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ridallahi fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. The love, satisfaction of Allah indicates in the love of parents, and the hatred, dissatisfaction of Allah indicates in the hatred of parents. Pagsumikapan po natin na tayo ay kalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang katuruan at kabilang nga dito ang pagiging mabuti sa ating mga magulang. Meron ding mga pagkakataon na sinasabi nating ginagawa ko naman ang lahat, ngunit meron pa ring pagkapuot sa akin ng aking mga magulang. Sa kasong ito, ay titingnan natin kung ano ba yung ating ginagawa na siyang dahilan ng puot sa atin ng ating mga magulang. Ito ba ay tama o taliwas sa turo ng Islam? Kung ito na may tama at matuwid, insyaallah, ang Allah ay maalam, at kung ikaw ay nasa katuwiran, ay hinding-hindi ito magdudulot ng puot mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung tunay mong minamahal ang iyong mga magulang, ay pagsumikapan mong sila'y maiahon mula sa kamalian ng kanilang gawa at gabayan sila tungo sa tama at matuwid na landas ng Islam. Ngunit atin ding pakatandaan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran na tayo'y mainahon sa pagkausap sa kanila, na kahit sila'y mali sa pagkakataong ito, ipinapakita mo pa rin ang respeto sa kanila bilang iyong mga minamahal na magulang. Maaari nating sabihin na, ina, ama, patawad po, ngunit mali po ang inyong ginagawa. Taliwas po yan sa turo ng Islam. Sabihin mo ito ng may pagkamainahon. At sabihin mo rin na ito ay sinasabi mo sa kanila dahil magulang mo sila at mahal mo sila, nais mo silang makasama sa paraiso ng Allah. Ilang ulit man nilang i-reject ang ating mga advices, ay huwag po natin silang sukuan. Ito minsan yung mahirap sa parte ng mga anak kasi nga hinding-hindi nawawala sa atin ang konseptong superiority of the elders, kung saan tama lang naman, ngunit pag sumobra ay para ng mali. Dahil kahit gaano pa kamali yung mga nakakatanda, sila pa rin yung nasusunod. Kasi nga, sa konseptong meron tayo, ang tinitingnan ay ang pagiging magulang, na kahit gaano pa katama ang anak, ay binabaliwala kasi nga marami pa daw tayong kakaining bigas, ika nga nila. At papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ito pa madalas ang kasabihan ng mga nakakatanda sa mga kabataan. Naway pagkalooban tayo ng Allah
ng habag mula sa Kanya at bigyan tayo ng liwanag sa ating mga puso't isipan. Regarding the rights of parents, Allah, the Lord of Honor, states, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allah said, "And your Lord has decreed that you worship none but Him, and that you be dutiful to your parents. If one of them or both of them attained old age in your life, say not to them a word of disrespect, nor shout at them, but address them in terms of honor." Surah Al-Isra, verse 23. Commentators of the Quran, or Mufassir, state that besides responding to the commands of divine providence, meeting the demands of obedience to parents is really necessary, especially in their old age. Bukod po sa pagsasabuhay natin sa utos ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ay napaka-importanteng aspeto rin po na dapat ay hindi natin makaligtaan ay ang pagmamahal sa ating mga magulang. We are prohibited even from uttering a word of disrespect or even shouting at them. Walyazu billah. Merong mga tao na porket hindi sila masyadong nasuportahan ng kanilang mga magulang financially dahil nga sa kakapusang pinansyal, ay nagagawa nitong pagdamutan at ipamukhang wala silang naging silbi. Remember that our parents are just a human being, having shortcomings that out of their control. It is already given because as a human, we are not perfect. Even you, whoever you are, or whatever status you have, position, or how rich you are, you think you are perfect? Shortcomings always there. No human are free from failures. If we think that being good and dutiful to our parents is depending if they do the same for us, for God's sake, loving our parents is not a job for us to do it just for a pay or favor. The fact that they are our parents, Allah subhanahu wa ta'ala obliged us to love them at our utmost effort. Loving our parents was devotion to our Almighty God. And be instilled in our mind that Allah subhanahu wa ta'ala is the only one who gave reward on our deeds. Don't assume it from your parents or to other people, because only Allah has the power to give it to you. Then if Allah decreed us to do such as loving our parents, so we are obliged to follow and commit for us to be rewarded by the pleasures of Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam ranked obedience and dutifulness to parents second only to salah. An Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qala, ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Thumma ayyu qala birrul walidain. Rawahul Bukhari.
Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu, a companion of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, asked, "Which deed is the dearest to Allah?" The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, "To say the prayers at their times." Then he asked, "What is the next good deed dearest to Allah?" The Prophet replied, "To be good, obedient, and dutiful to your parents." Golden, golden principles of golden principles to please parents. Allah and His messengers, sallallahu alaihi wasallam, have laid great emphasis on behaving well towards our parents. Here are some ways that can help us earn their pleasure and keep them happy. First, we should make our parents feel that they are consulted and taken on board in every matter. Dapat nating ipadama sa kanila na mahalaga sila sa ating buhay, na ang kanilang opinyon ay kailangan natin. Kahit pa sa tingin natin ay kaya na nating gawing mag-isa ang isang bagay o magdesisyon sa ating sarili, ay huwag nating kaligtaan, hingin ang kanilang presensya upang sa ganon ay hindi nila maisip o madama na sila'y matanda na at wala ng silbi. Supresahin sila minsan, bilhan ng mga bagay na kinakailangan nila kahit pa hindi nila ito hingin sa atin. Ipadama natin sa ating mga magulang na kahit pa tayo ay malaki na at meron ng sariling pamilya, na tayo pa rin ay ang kanilang anak at sila pa rin ang ating magulang na kinakailangan natin ang kanilang gabay at kalinga. Second, when you go on a journey, try to say goodbye to your parents. Seek their prayers that Allah may grant you success. Kapag atin itong ginagawa, mababakas sa kanilang mukha ang galak at kasiyahan sa kanilang mga dibdib. At habang ikaw ay nasa iyong paglalakbay, ay panatiliin mong sila'y konektado. Maaari mo silang tawagan sa telepono at kumustahin ang kanilang lagay. Magkwento ka rin ng mga nakakatuwang bagay sa iyong paglalakbay. Ipabatid mo sa kanila na ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Third, people who kiss their parents' hands and feet have children who also respect and hold them in high esteem. Children who show respect in such a manner are also likely to be honored in this way by their own offspring. You should tell your children about their grandma and grandpa, both maternal and paternal, and about the ties of kinship. Brief them on the divine injunctions as to the rank and status of their elders. Inculcate in them love for their elders. Serve your parents in front of your children so that you become a role model for them. Provide the necessities of life for your parents with your own hands. Fourth, parents feel extremely glad and proud when they see the fruits of their child-raising effort. Ang pagiging mabuting anak sa magulang ay ang pagiging mabuti din sa sarili at sa ibang tao. Pagsumikapan nating maging mabuti hindi lamang sa ating mga magulang kundi maging sa ating lipunan. Dahil napakalaking karangalan sa isang magulang
na makita ang kanilang anak na maayos ang buhay at mabuti sa kapwa. Hindi ka man maging doktor, abogado o ano pa mang posisyon o estado, ay wala nang hihigit pa sa kasiyahang dulot na makita ng ating mga magulang ang bunga ng kanilang pagpapalaki sa atin. Ang pagiging mabuting tao, malakas ang pananampalataya at pananalig, at mayroong takot sa Allah. Ang mga ito ay higit pa sa sapat. For my own conclusion and recommendation, being a son or daughter, it is our duty to love our parents unconditionally. Serve and treat them well, talk them gently with honor and respect. These are some of the rights of our parents to us that Allah, the Lord of honor, decreed us to do so. Love our parents with our utmost effort. Loving them is one of our mission and purpose in life. Loving them is a devotion to our Almighty Allah. But let us not misspell what love to our parents is. Loving our parents doesn't mean that we tolerate them from doing mistakes. We have to do something in order to save them from doing mistakes that mislead them from the right path. Being a children of our parents doesn't mean that we have no power or capability to lead and school them from the truth, since we have the knowledge to guide forth. Love our parents, be good and dutiful to them. Talk them gently with honor and respect, so that Allah the Almighty grant us Jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.